Narito na ang PTV Balita Ngayon. Pursigido ang Department of Tourism na palakasin ang sektor ng turismo sa Mindanao. Sa panayam ng media kay Tourism Secretary Cristina Frasco sa Brunei, sinabi ng kalihim na may kasunduan ng DOT sa pribadong sektor para sa paglalagay ng halal-friendly enterprise sa mga tourism sa Mindanao. Ang kalihim na sa pamamagitan nito, makakalikom ng bilyon-bilyong o billion-dollar industry at mapapsmo sa mga mas lipunan ng lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at Brunei na layong mapataas ang tourist arrivals ng dalawang bansa. Nakatakdang bumiyahe si R. Marcos Jr. sa Singapore para sa International Institute for Strategic Studies o ISS Shangri-La Dialogue. Humingi tayo ng update mula sa Singapore. May report si Kenneth Pasyente live. Kenneth? Naomi, mamayang alas 5 ng hapon, nakatakdang dumating si Pangulong Marcos Jr. dito sa Singapore. Yan ay para sa 3 araw na working visa. Bilang event na dadaluhan ng punong ehekutibo ang International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue 2024 kung saan nakatakda siyang magbigay ng keynote speech ang kauna-unahang pagkakataon para sa isang presidente ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig, malaking bagay ito para sa bansa. Lalo na't magsisilbing daan ito para marinig ng world leaders na dadalo sa pagtitipon kung ano ang posisyon ng bansa sa isyu ng depensa at seguridad. Nauna na ring sinabi ng Pangulo na napapanahon ang kanyang pagdalo rito para bigyang diin ang pagsulong ng bansa sa rules-based international order sa harap ng kinaharap na hamon sa Indo-Pacific region. At yan na muna ang latest mula rito sa Singapore. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Samantala, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na naaresto na ang suspect sa pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, nagpositibo sa gunpowder test ang suspect habang nagmatch din ang mga nakuha sa kanyang bala at baril. Pasado las 2 kahapon nang makagit-gita ng biktima ang suspect na sakay ng isang luxury car. Mababatid na bukod sa biktima, may sakay itong isang bata at isang babae. Kasong murder ang isasampa ng PNP laban sa naarestong suspect. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa Visayas mula kay Jessie Atienza. Daghang salamat, Naomi. O payong adlaw, usa ka memorandum of collaboration ang gilagdaan sa mga mayor sa Tri-City sa probinsya sa Cebu alang sa nagsingabot nga palarong pambansa. Nasabutan sa mga mayor sa dakbayan sa Mandaue, Sugbo ug Lapu-Lapu, lakip na sa probinsya sa Sugbo na magtinabangay og suportaan ang pagpahigayon sa palarong pambansa sa dakbayan sa Sugbo. Nipirma sa Memorandum of Collaboration sila Cebu Governor Gwen Garcia, Mandaue City Mayor Jonas Cortez, Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan ug Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Suportado sab ang pinirmahay sa MOC sa mga board member, mga sakop sa konseho ug mga kadagkuan sa Department of Education. Samtang sa laing bahin, DPWH Region 7 mipasalig nga nangandam na sila sa pag-abot sa La Nina. Kini ang pamahayag sa direktor sa Department of Public Works and Highways Region 7 na si Ernesto Gregorio Jr. sa iyang pag-atubang sa media sa kapihan sa bagong Pilipinas. Dugang ni RD Gregorio, nakig-alayo na sila sa mga LGU, ilabi na sa Metro Cebu na labing makasinati og mga pagbaha panahon sa ting-uwan. Nakig-alayon sab ang DPWH Region 7 sa Task Force Baha sa Dakbayan sa Sugbo aron masiguro nga limpyo ang mga kasapaan sa dakbayan ug mga drainage system. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala lang ng alinmang picture, videos o testimony sa kwentongptv@gmail.com. Maaari niyo ring gamitin ang hashtag kwentongptv at i-post sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang Pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.